Hello, hello cravings! And ayan, today nga is nagbabalik na naman tayo dito sa ating paggawa ng ating isa sa ating pinakapaborito na pandesal. Ayan, Filipino bread roll. Tara, samahan niyo ako at i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking my own version ng pandesal. Una nga is i-weigh up natin itong ating mga ingredients. Meron ako dito na 1 cup na warm milk or 250 ml, 1/2 cup na butter, 1 egg, 2 teaspoon ng yeast, and 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/4 cup ng sugar, and 1 teaspoon salt, 1 tablespoon of oil for the bowl natin mamaya, and of course itong ating breadcrumbs. Bali, naglalagay din ako ng 2 tablespoon ng milk powder. Ayan, optional lang naman yan kung gusto niyo, kung hindi naman okay lang. And bago tayo mag-proceed is, ang ginawa ko muna is naglagay muna ako ng yeast dito sa ating 250 ml ng ating milk. Warm dapat para magbo-bloom siya, and then isiset lang natin siya ng mga 10 minutes. And then saka natin siya pagsasama-samahin itong ating mga liquid ingredients dito sa ating bowl. And dito sa ating flour is ilalagay ko lang itong ating milk powder and itong ating salt. Paano nga ba natin malalaman kung ready na yung ating yeast? Ayan, kapag nakita natin na medyo may bubbles na dyan sa ibabaw, is ready na yan. And saka naman natin siya ilalagay dito sa ating mixing bowl. Lahat ng liquid ingredients is dyan natin ilalagay. Ang ginagawa ko is minimix muna siya dyan para mamaya is hindi siya buo-buo kapag nilagay natin yung ating flour. At dahil nga tayo ay nasa malamig na lugar or country, kaya naman ang ginagawa ko is nagpipreheat ako ng oven, saka ko siya pinapatay. And then later, kapag na-ready na itong ating dough, is doon ko siya ipo-proof. Kasi super lamig dito and hindi siya talaga umaalsa yung ating dough. And balik tayo dito sa ating ginagawa, and then ilagay ko nga yung ating dry ingredients dito sa ating bowl, and saka ko lang siya isiset ng 1 minute dito sa ating mixing bowl. Ayan, hindi dapat natin siya i-overmix. Kung wala naman kayong ganitong mixing bowl is pwede. Ayan, imamasa lang natin siya ng mano-mano, and para mapalakas na rin ang ating mga muscles, o diba, exercise na din. At dahil nga na-busy ang inyong bida, kaya naman napagod sa work, kaya gagamit tayo nitong ating mixing bowl para mas mapabilis ang ating paggawa. And then after nga natin ma-mix itong ating dough is isiset lang natin siya aside ng mga 1 hour para mag-proof siya. Ayan, ganyan yung itsura niya after 1 hour. Kapag pinus mo siya is nagbabounce, ibig sabihin is nagdouble na pati yung size niya, is ready na yan. And naglagay lang ako ng konting flour dyan sa ating gagawan kasi medyo manikit-nikit itong ating dough. Ayan, super fluffy niyan mamaya kapag ating nagawa. And then i-roll ko lang siya ng ganyan, and then hahatiin ko lang siya sa dalawa, and then saka naman natin siya ipo-portion. Hindi ko na siya kailangang in-knead ng husto kasi maganda na yung texture nitong ating dough. Ang gagawin ko na lang is ipo-portion natin sa dalawa. And then kapag gagawa tayo ng mga bilog-bilog na itong pandesal, is ang ginagawa ko is bini-weigh up ko siya para portion or pantay yung pagluluto natin mamaya. Ayan. Bali ang weigh up ko is 50. Ayan, katamtaman lang yan yung laki niya kapag nilagay natin siya dyan sa ating tray mamaya. At dahil nga isa din ito sa paborito nitong aking partner, kaya naman nag-request siya na pwede daw bang gumawa ako ng pandesal. At dahil tomorrow nga is birthday niya, and gagawa tayo ng isa sa kanyang paborito na parang like mini pizza siya, pero ang gamit ko is itong pandesal. Ayan, i-level up natin siya ng konti. Nagawa ko na siya before and nagustuhan niya, kaya uulitin natin. And para din doon sa nagtanong kung paano ko siya ginagawa yung little pizza before is, ayan, ito na, ipapakita ko sa inyo yung ingredients, o yung mga pinaglalagay ko doon sa ibabaw no ating bread mamaya. And talagang magugustuhan ng mga kids, dahil lalo na doon sa mga kids na hindi kumakain ng gulay. Ayan, ilalagyan ko siya ng vegetable and other ingredients dyan sa ibabaw nitong ating bread. And ayan, balik tayo dito sa ating ginagawa. After nga natin mabilog-bilog itong ating dough is lalagyan naman natin siya or i-coat natin siya ng breadcrumbs. And then saka natin siya i-line up dito sa ating tray dahil i-ready naman natin siya for second proofing. Ayan, second proofing, itong ating pandesal is bali 2 proof. Yung isa ay dun sa dough, and then itong isa naman is after natin siya mabilog-bilog ng paganyan bago natin siya i-bake. Time consuming talaga itong paggagawa ng pandesal. Naalala ko paano nandun sa Pilipinas, kapag gumagawa talaga ng pandesal is ang ginagawa nila is madaling araw nila talaga yan ginagawa, and para naka-ready na talaga siya sa umaga. And then ayan, ito ready na ang ating mga binilog-bilog, and then lalagyan lang natin siya ng cover dyan sa ibabaw, and isiset lang natin siya o ipo-proof lang natin siya ng mga another 1 hour again. And ayan, ito na yung kanyang itsura after 1 hour. Ayan, nag-double size na siya again, and ready na yan i-bake. And nag-preheat lang ako ng oven ng 180, and i-bake lang natin siya ng 15 to 20 minutes. It depends, i-check lang natin siya after 15 minutes. Kapag na-golden brown na yan, is ready na. And after 15 minutes, ito na yung kanyang itsura dyan sa loob ng oven. And ayan, tingnan nyo naman, after 20 minutes, ito na yung kanyang final result. And syempre, hindi tayo papuli dyan, and kailangan natin siyang i-quality check kung papasa. And syempre, naglagay ako dyan ng hazelnut na palaman dahil wala tayong peanut butter, my favorite. Kaya ayan, pagkagaan lang natin tong hazelnut. And super yummy niya.
And ayan, tingnan nyo naman, after one day or next day, ginawa ko na itong ating mini pizza. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya ng into half. And then, saka naman natin siya lalagyan mamaya ng pizza sauce. And then, after nyan, is lalagyan natin siya ng, naglagay nga pala ako dito ng ating mga vegetable na ginamit is capsicum red, yellow, naglagay din ako ng spring onion, olive, green olive and black olive. And nilagyan ko siya ng salami, cheese, and syempre, meron tayong onion. Pwede din nyo naman lagyan ng any toppings. It depends kung ano yung available ninyo. Lagyan nyo ng mushroom or anything is pwede nyo ilagay dyan sa ibabaw. And bali natin yung itsura niya kapag ibibake na natin. And nagset nga pala ako ng, o preheat ng oven ng 180 and ibibake ko lang siya ng 10 minutes hanggang mag-melt lang yung ating cheese dyan sa ibabaw. And ayan, ready na ang ating snack. Wow! And ayun na guys, thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And please comment down below. And para kayo naman ang ma-shoot ko sa susunod. At alam ko na ba kung saan nakakarating itong ating videos. Bye-bye!